Hello guys! Welcome ulit dito nga sa aking channel. And today's video, i-share ko nga lang sa inyo yung top 5 na best bank na nagpapautang nga dito sa Pilipinas. Alam mo yung tipong napakabilis yung pag-process nila ng loan application at napakaganda lang din talaga. And the first approval din ito, may ilan sa mga bangko na ito na one day approval lang. Pwedeng maaprubahan ang iyong loan application basta kompleto nga yung mga requirements na isubmit nyo. Okay? So, ang number 5 nga, na isa sa mga tingin ko na mabilis mag-approve ng loan application ay yung loan na ino-offer nga nitong CIMB Bank, yung unsecured personal loan. Dito nga mga ka-Insta Review, CIMB unsecured personal loan, kapag sinasabi nating unsecured, ibig sabihin wala po silang collateral, walang guarantor, walang co-maker. Kasi nga, personal loan siya, unsecured personal loan. Magbe-base lang talaga sila sa i-approve nila doon sa mga requirements na isa-submit mo. Minimum loan amount dito sa CIMB ay 30,000 at maximum naman hanggang 1 million. So malaki din yung pwede nating mautang dito at nag-o-offer din ito ng payment terms na 12 months, 24 months, 36, 48 hanggang 60 months. Rates range from 1.12% to 1.95%. Corresponds ito to annual contractual rates na 24%, 30%, hanggang 36%. Ang income requirements dito ay 15,000. Kaya kapag ikaw ay sumasahod ng 15,000 pesos pataas, no, possible or pwede mong subukan na umutang dito sa CIMB. Pero, yun nga mga ka-Insta Review, hindi po lahat ng umuutang ay naaprubahan. So, sa mga susunod na videos, i-share ko sa inyo kung ano yung mga possible na reason kung bakit nga na-declined or hindi naaprubahan ang ating loan application. Okay? Ang criteria to be eligible nga for CIMB personal loan, una, individuals only. Then, applicant must be at least 21 years old at most must be no older than 65 upon loan maturity. Yung applicant must be a Philippine citizen and a non-US person, okay? And then applicant must have a Philippine mailing address at active Philippine mobile number. At yung applicant mga kabeshis ha, must have a minimum gross monthly income of 15,000 pesos kagaya nung sabi ko kanina. Hindi rin naman ganun kataas itong qualifications nila pagdating sa sahod kasi diba yung iba talaga na bangko ay dapat 20,000, 25, 30,000, 40 hanggang 50,000 yung qualifications nila pagdating sa sahod bago kayo makautang sa kanila. Pero dito sa CIMB, hanggang 15,000 pesos lang. Okay? Applicant if employed must be tenured for at least 6 months or 1 year of continuous employment unless employed in the top 15,000 corporations. At yung applicant, if self-employed naman, must be operating for at least 1 year. Akalain mo yun, 1 year lang yung qualifications nila pagdating sa self-employed na dapat nag-ooperate yung business. Sa mga ibang bangko kasi 3 years talaga. You also need any of the following valid IDs like driver's license, passport, Professional Regulation Commission or yung PRCID, SSSID, UMID ID or Unified Multipurpose ID, Postal ID, at yung Voters COMELEC. So yung interest nga nito, yung monthly add-on rates range from 1.12% to 1.95%, correspond nga to annual contractual rates of 24%, 30% to 36%. And yung number 5 natin na pwede nyong i-consider utangan. Then, ang next nga or number 4, itong Welcome Bank. Madali lang din makautang dito sa Welcome Bank. Actually, pwede kayong mag-submit ng application nyo online, no? I-check nyo lang sa Google Play Store itong Welcome Bank Personal Loan. Makikita nyo doon yung may nakalagay na apply now. Ang eligibility requirements para makautang nga dito sa Welcome Bank, dapat Filipino citizen, at least 21 to 65 years of age, employed for at least 1 year with a minimum 20,000 monthly salary or income, an active credit card holder for 1 year with a minimum credit limit of 20,000 or at least 25,000, no? At ang requirements naman dito sa Welcome Bank, so by the way, para ito sa mga may requirements, 2 valid government-issued ID, 2 months recent payslip, COE with position, tenure, and annual income, yung latest ITR, 2 months credit card statement, at utility bill under your residential address. Additional documents may be required during credit evaluation. So, payment terms, meron itong 1 taon hanggang 3 years like 12 months, 18 months, 24 hanggang 36 months. Okay, interest rate naman nito, meron itong estimated monthly interest rate nga na 1.60% per month. Pero syempre, nakadepende pa rin kasi minsan nababago yung interest rate, nakadepende kung ilang years mo gustong bayaran,
kung magkano yung utangin mo. Okay? So, yun lang. Napakadali lang din umutang dito sa Welcome Bank and napaka-legit din ito na bangko na pwede nyong i-consider. At ang number 3 nga natin ay yung East West Bank. Yung advantage nga ng pag-apply natin dito sa East West Bank personal loan. So, nagawan ko na rin to ng separate videos. Itong East West Bank personal loan. So, pwede nyong i-check yan sa mga naunang upload ko dito. Meron itong flexible payment terms na 12 months, 18, 24 hanggang 36 months. So, minsan umaabot pa ng 5 years yung payment terms nila at napakataas yung pwedeng utangin dito. Pwedeng umutang ng 25,000 or 20,000 hanggang 3 million. Pero syempre, hindi dahil sinabi na 3 million yung pwedeng utangin or mautang, talagang ma-approve kayo ng 3 million. Nakadepende pa rin yan sa credit evaluation na gagawin ni bangko kasi syempre i-check nila kung meron ba kayong kakayahan para makapagbayad ng monthly amortization. The next nga, low monthly income requirements or yung monthly income requirements of 20 to 25,000 pesos pataas, wala itong collateral at wala ding co-maker. Diba? Napakaganda lang kasi hindi mo kailangan na magsangla ng iyong ari-arian para makautang dito. Okay? Ang eligibility criteria para makautang kayo dito sa East West Bank, must be a Filipino citizen, must be regular permanent with current employer for at least 6 months. If less than 6 months, should have a total employment tenure of at least 1 year or self-employed with business operational for at least 1 year, then must be at least 21 years old and not more than 65 years old upon loan maturity. Kapag self-employed naman, dapat meron tayong existing credit card for at least 1 year at kung government employee, must have existing credit card from any bank at kung employed ka naman, existing credit card is not required naman basta meron tayong mga additional requirements like yung payslip, COE, ganon, valid IDs, company ID. Have an existing credit card for at least 12 months, must have at least 1 landline and 1 mobile number. Dapat meron kayong landline and mobile number. Declaration of residence number is encouraged din. Wireless landline is not allowed. Kapag employed ka, gross monthly income must be at least 25,000 within Metro Manila at 20,000 naman for provincial areas. Kapag self-employed, dapat meron tayong gross monthly income na 50,000 pesos. Documents are necessary para sa mga fully employed applicants. Kailangan yung masagutan nga or completely filled out and signed East West Bank personal loan application, photocopy of 1 valid photo-bearing digitized ID, yung BIR form 2316 with tax withheld, photocopy of latest 1-month pay slip, then yung valid credit card reference or latest statement of account of the existing credit copy of certificate of employment stating salary at yung position. Para naman sa mga self-employed, kailangan lang fill out pa rin yung East West Bank personal loan application form, photocopy ng isang valid government ID, no, yung digitized ID, latest ITR and audited financial statement, yung latest statement of account of the existing credit card, DTI registration certificate for sole proprietorship, at SEC registration certificate naman with page attached reflecting total shares owned. Okay? And then, interest rate nila, 1.89% a month hanggang 2%. Nakadepende pa rin kasi talaga yung interest rate kung magkano yung gusto nyong utangin at kung ilang years nyo gustong bayaran. Syempre, next nga itong CTBC Bank. Okay? So, pwede kang umutang dito hanggang 1 million at meron itong payment terms na 12 months, 18 months, 24 hanggang 36 months. Itong CTBC Bank ay China Trust Commercial Bank po. Okay? Kaya ito yung mga nabanggit ko kasi ang ilan sa mga bangko na ito ay pwede kayong makautang kahit wala kayong existing na credit card. Pwede kayong umutang nga hanggang 1 million, then mabilis din yung pag-process nila ng loan application. Usually 1 to 5 banking days, magkakaroon na yan ng status. It's either approved or declined. May mga cases dito sa CTBC Bank na isang araw lang. Pagka-submit ni borrower ng kanyang mga requirements, isang araw lang, nagkaroon na ng status na approve yung kanyang loan application. Kaya talaga, itong CTBC Bank, isa din sa mga mabilis mag-approve ng loan application. Pwede nyo bayaran yung utang nyo dito, 12 months, 18 months, 24, hanggang 36 monthly installment. Then, napaka-competitive din yung interest rate nila ha. So, usually 1.49% add-on rates. Pataas lang yung interest rate nila. Maganda din ito talaga i-consider utangan nga itong CTBC Bank. Yung interest rate nga nito ay nakadepende kung magkano yung gusto nyong utangin at kung ilang years nyo gustong bayaran at
kung yung pinagtatrabahuan nyo ba ay kasama siya sa top corporation. Ideal ito for financial emergencies and funding hobbies. Eligibility criteria para makautang kayo dito sa CTBC, be between 23 and 65 years old upon loan maturity. Yan yung edad with a minimum gross monthly income of 15,000 for bankers. 15,000 minimum monthly income nga para sa mga borrower na nagtatrabaho sa mga bangko din, bankers, at 20,000 naman for non-bankers and working within the bank serviceable area. You must have at least 6-month work tenure with current employer or a total of 2 years working experience, including work on a regular permanent status. Dapat din meron tayong office and homeland line and or mobile number and must be a Filipino citizen. At ang requirements lang para makautang dito sa CTBC Banks, completely filled out application form, photocopy of ID issued by the employer with photo and signature, photocopy of latest ITR, BIR Form 2316, optional naman ito. Pero kung meron, mas maganda yung i-submit nyo na rin. Then, photocopy of 1 month latest payslip, photocopy of proof of billing under current address, then photocopy of 1 valid government-issued ID with photo and signature at yung signed data privacy notice and consent. Kasi kayong pumunta sa mga branch ni CTBC Bank kung gusto nyong mag-apply, then itanong nyo itong personal cash loan ino-offer nila. Or kung meron kayong kakilala na agent, pwede rin kayong mag-apply sa kanila. So, sila na yung magsasend sa inyo ng application form or CTBC Bank application form. Pero, mag-ingat po kayo kapag yung agent ay humihingi ng bayad or bayad sa pagpaprocess nila ng loan nyo, scam po yan. Kaya dapat talaga yung agent na makuha nyo legit. Kasi kapag legit, wala pong bayad ang pag-a-apply. Kasi kapag na-approve naman yung loan application nyo, nagkakaroon ng commission yung ahente na nag-process ng loan application nyo. Make sure din na yung agent na mag-process ng loan application nyo, accredited agent sa CTBC Bank. Meron kasing ganon. Pwede kayong tumawag, no, sa CTBC Bank kung merong nagpanggap na agent, itatanong nyo ano yung code niya. Then, pwede nyong itawag sa CTBC Bank kung accredited ba yung agent na yan or hindi sa kanila para sure na rin na hindi kayo ma-scam. Huwag kayong basta-basta mag-submit ng mga requirements nyo, no, sa mga agent na hindi kayo sure. Mas maganda na i-verify nyo sa CTBC Bank kung totoo ba talaga na agent sila or hindi para maiwasan yung magkaroon or ma-scam kayo sa inyong pag-a-apply. Ako pa yung, 'di ba, yung sasabihin yung may kasalanan. Paulit-ulit kong sinasabi na kapag nanghingi ng bayad ay talagang scam yan. And isa pa mga kabeshis, mag-ingat po kayo sa pagsasend ng mga credit card details nyo. Kasi may mga bangko talaga na kapag nagpapaloan sila, di ba, maganda or parang nakakadagdag doon sa approval rate ng application nyo kung meron kayong existing credit card. Pero, kapag nagsasubmit kayo ng credit card, yung front copy lang, kasi minsan yung mga bangko, kinukuha nila yung front copy ng credit card nyo at yung statement of account. Make sure, mga kabeshis, na wag nyo talagang ibigay yung back portion or picture ng back portion ng credit card nyo. Kasi yung back portion ng credit card, andun yung 3-digit code, diba, na kapag nakuha nila yan, pwede nilang gamitin yung credit card nyo kahit sa nilang pambili online, magtaka ka na lang, bas na, or naubos na yung laman ng credit card mo, or yung credit limit mo. Kapag may mga bangko na humihingi ng credit card, ibigay lang natin ay yung front copy ng credit card. Pwede nyo picturean yung harap lang ng credit card nyo na makikita yung pangalan nyo dyan. Ayan. Wag nyo ibigay yung back portion ng iyong credit card. Okay? Dati kasi nung nag-a-assist ako ng client before, kasi nga nag-agent din tayo, may mga client ako na sinesend nila yung back portion ng credit card. Pinapagalitan ko sila kasi syempre, para sa security nila yan. So, lagi akong sinasabi kay client, dinidelete ko agad and sinasabihan ko si client na please lang sa mga susunod, wag mo pong ibigay yung back portion ng credit kung ayaw mo na gamitin nila, 'di ba, yung credit card mo sa kung saan-saan. Okay? Lahat sinasabihan ko na sa mga susunod na application nyo, hindi man sa akin, wag nyong ibigay yung back portion ng credit card. May mga iba na hindi sila aware na kapag sinend nila yung security code doon sa likod na 3-digit, possible po talaga na ma-scam sila. At syempre, ang pinaka-best of the best, based sa experience ko nga, ay itong Union Bank Personal Cash Loan. Super dali lang talaga mag-utang or umutang dito sa Union Bank Personal Cash Loan.
lahat ng process nila online, no, mag-apply ka online. So by the way, if interested kayo na mag-apply dito sa Union Bank Personal Cash Loan, ilalagay ko na lang din yung link nila sa comment section. So based on my experience, kasi talaga itong Union Bank Personal Cash Loan, napakadali yung pag-process nila ng loan application. Lahat talaga ay online, wala pang isang oras. Prove yung loan application ko nung sinubmit ko at wala pang isang oras din, dinisburse nila agad-agad yung loan proceeds. Gusto yung mapanood yung separate video nitong Union Bank Personal Cash Loan. Ilang beses ko na itong ginawa ng video, itong Union Bank Personal Cash Loan, dahil nga may mga nagtatanong pa rin, paano, ganyan. Browse nyo na lang din tong YouTube channel natin kasi nandun lahat yung Union Bank Personal Cash Loan, or makikita nyo yung mga recent videos ko about nga dito sa Union Bank Personal Cash Loan. And kung gusto nyo na mag-try na umutang nga dito sa Union Bank Personal Cash Loan, ilalagay ko na lang din yung link sa comment section. Okay? Lahat ng process dito ay online at sa akin nga na-approve ako ng 177,000 pesos sa pag-apply ko online lang. Then dinisburse lang din nila yung loan proceeds online. Yan lang, sana makatulong yung video na ito. Itong top 5 na pwede nating mautangan kapag kailangan natin ng extra cash para sa pang-emergency na pangangailangan. So sana kung nakatulong yung video na to, huwag mong kalimutan na i-share nga. And then i-like mo na rin yung video natin. At don't forget to click the bell icon dyan sa baba para maging updated ka sa mga susunod na videos natin. Thank you for watching and see you sa aking next vlog. Bye!